Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Leyte Representative Romualdez, isinusulong sa Bank Secrecy Law. Isinusulong ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang panukalang House Bill No. 7 o ang Bank Secrecy Law. Sinabi ni Romualdez na ang Pilipinas ay hindi na dapat maging safe haven o kanlungan para sa dirty money na galing sa mga ilegal na aktibidad. Layo ng nasabing panukala na mapalakas ang regulators para malabanan ang katiwalian, panloloko, at iba pang krimen sa pananalapi na nagpapahina sa tiwala ng publiko. Ayon pa kay Romualdez, outdated na ang mga probisyon ng kasalukuyang batas, kaya naman naaabuso ng mga sangkot sa money laundering, tax evasion at korupsyon. Nahihirapan din aniya ang regulators at mga nag-iimbestiga na isiwalat ang mga maling gawain, kaya kailangan na ng pagbabago. Kapag naging ganap na batas, aamyendahan ang Republic Act No. 1405 upang mapahintulutan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, na masuri ang bank deposits, kasama ang foreign currency accounts, sa ilalim ng mahigpit at limitadong kondisyon kung saan may kaduda-duda at ilegal na aktibidad. Mas mabigat na parusa naman ang isinusulong ng House Bill laban sa mga lalabag, gaya ng pagkakakulong ng 2 hanggang 10 taon, at multa na 50,000 pesos hanggang 2 million pesos. Samantala, Kamara, tiniyak tutugon sa direktiba ng SC VP Sara impeach petitions. Tiniyak ng House of Representatives na sila ay tutugon sa kahilingan ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, na magsusumite sila ng karagdagang sworn information na may kaugnayan sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ang pahayag na ito ni Abante ay matapos matanggap ng Kamara ang kopya ng Supreme Court noong July 8 na humihingi ng mga dokumento kaugnay sa impeachment. Ito ay may kaugnayan sa inihaing petisyon ng kampo ni Duterte na hinahamon ang constitutionality at ang kasalukuyang proseso ng impeachment proceedings sa Senado. Dagdag pa ni Abante, na ang nasabing usapin ay kanila nang ni-refer sa Office of the Solicitor General, na siyang magrerepresenta sa House of Representatives sa nasabing kaso. Siniguro naman ni Abante na makikipag-ugnayan sila sa OSG, upang matiyak ang na maisumite ang mga hinihinging mga dokumento. Sa inilabas na resolusyon ng Supreme Court, kapwa inatasan nito ang Kamara at Senado na magsumite ng mga dokumento. Inimpeach ng House of Representatives si VP Sara dahil sa multiple grounds, kabilang dito ang maling paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na ginastos sa loob ng 11 araw noong December 2022. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.